Naglabas si Sir Raffy Tulfo ng mga salita na para sa akin ay medyo below the belt. Duwag ka, sir. Nakakatakot ka. Baka pagdating sa enkwentro, iwan mo yung mga kasama mo. Halimbawa, may bakbakan na. What? Parang napakalaking sampal at kahihin ito para sa kanya. Lalo na't napanood pa ng milyon-milyong mga tao. Yung sa umatras siya, parang nagugusbams ako. Ano nangyari yun? Kinikilabutan ako. Hala, nag-YouTube ka. Siguro ay wala kang kasama. Like, subscribe kung need mo ng kasama. It's Francis. Pala, kara-kara. So ayun, kumustas mga idolo? So meron tayong i-react na video ngayon meron itong pamagat na Duwag o Bayani, The Raymond Canlog Story. Actually hindi yun kasali sa title. Parang Raymond Canlog Story lang dito. So kung matatandaan nyo, ito yung sundalo dati na tinawag ni Idol Raffy Tulfo, Senator Idol Raffy Tulfo na Duwag. Meron itong sundalong at tapang-atao sa kasal at takbo. So ayun, tingnan natin kung ano to. Bali narinig ko lang to sa balita noon pero hindi ko talaga to sinundan. So ngayon lang ako nagka-time na sundan kasi nga gumagawa tayo ng mga reaction videos. So ayun, i-react natin itong video ni Master J TV. So sa mga hindi pa nakakapag-subscribe kay Master J TV, subscribe nyo na yan. Ilalagay natin yung link sa description sa baba. Dahil mga solid yung mga ginagawang video niyan. So ayun, pa-react ng video mo idol. So ayun. Tapos yun, bago natin simulan, syempre, kung trip nyo yung mga ganitong reaction video, ay baka naman subscribe ng ating munting channel, Francis Daily. Panoorin na natin to kahit napanood na ng iba. Gumagawa ng sariling tagline eh. So ayun, tuloy, Duwag o Bayani by Master J TV. Play. Duwag ka, sir. Ouch. Duwag. Ito ang mga salitang pinangalandakan noon ni Idol Raffy Tulfo sa isang noong sundalo na si Private First Class Raymond Canlog sa halos buong mundo dahil sa dahilan ng umatras siya sa kanilang magiging kasalsana ng kanyang dating nobya. Grabe yun, no? Tinawag na duwag sa buong mundo. So it means na-broadcast kasi ito. Programa niya. Alam naman natin kung gaano kalaki yung programa ni Senator Raffy Tulfo, di ba? So yun, tuloy. Subalit matapos siyang mapahiya at laitin ng napakaraming tao dahil sa kanyang personal na Grabe, desisyon, ay pinatunayan pa rin niya na karapat-dapat siya sa kanyang posisyon at pinatunayan niya sa buong mundo na ang mga sundalo kagaya niya ay hindi dapat tawaging duwag. Ito ay dahil sa siya ang naging dahilan para makaligtas ang kanyang mga kasamahan sa walang dudang kamatayan sa kamay ng mga rebelde noon sa Maguindanao. Pero bago pala natin simulan ang kwento sa likod, Totoo ba? Yun pala yung story nun. Actually, narinig ko lang to, tapos yun, parang nakalimutan ko na yung context nito. Tapos yun pala yung rason. Grabe, no? Talaga ba? Tuloy-tuloy. ng pakikipagsapalaran ni Private First Class Raymond Canlog at kung paano niya niligtas ang kanyang mga kasama sa bakbakan ay kung ngayon pa lang kayo napadpad sa channel na ito at mahilig kayo sa mga gantong usapin ay inaanyayahan ko po kayo na pindutin ang subscribe button at pakihit nyo na din yung bell icon. Yun, after nyo manood sa video na to, ay puntahan nyo si Master J TV. Subscribe nyo yan. Sobrang solid ng mga ginagawa niyang video. Diba? So, yun, kahit wag nyo na akong i-subscribe, si Master J TV na lang. Tuloy. Nang sa ganun ay isa rin kayo sa mga unang makakapanood sa tuwing may bago tayong upload. Kaya't simulan na natin. Marahil ay isa kayo sa mga milyon-milyong mga tao na nakapanood sa isang sumbong noon sa programa ni Idol Raffy Tulfo patungkol sa isang sundalo na umatras sa kanilang kasalsanan ng kanyang magiging Grabe asawa. At ito Teka lang ha. Actually, dati nanonood ako ng Raffy Tulfo in action, pero ngayon parang di nagaano. Wala lang, for personal reasons siya. Parang tuloy. Private First Class Raymond Canlog. Ayon sa kwento ng kanyang nobya noon, ay kaya daw umatras sa kasal si PF si Canlog ay dahil sa kanyang mga magulang na pumipigil sa kanila. At ano man daw umano ang sabihin ng kanyang ina ay sinusunod naman ng lalaki. In short ay lumalabas siyang mama's boy. At matapos ng maikwento ng babae kay Sir Raffy Tulfo ang mga nangyari. Pero ayun, bago natin ituloy yung usapin nga na ganyan yun, umatras siya sa kasal, parang nagugusbams ako. Yung sa umatras siya, parang nagugusbams ako. Ano nangyari yun? Kinikilabutan ako. Meron talaga. Teka lang. Gagi. So ayun, yung pag-atras niya nga sa kasal ay ano ba? Paano ba yun sasabihin? 'Di ba si babae, nagrereklamo siya kasi nga gusto na nila magpakasal. Si lalaki ay naano siya dahil sa nanay niya or sa magulang niya. So ayun, parang 50-50 to kasi siyempre kung pumapasok ka na sa relasyon, yung bubuuhin mo ng pamilya sana yung magiging priority mo, 'di ba? Kasi yun, pangit din yung ganun yung mamimili ka sa iyong nanay at saka sa iyong girlfriend. Kailangan mo talagang mamili. So kung ayaw, di mo pa maiwan yung pamilya mo, pamilya. Ay, huwag na lang, tuloy na lang. Tuloy-tuloy.
Tsaka yun, parang kinikilabutan ako kaya wag na mag-talk. So tuloy na lang. Naglabas si Sir Raffy Tulfo ng mga salita na para sa akin ay medyo below the belt. Duwag ka, sir. Nakakatakot ka. Baka pagdating sa engkwentro, iwan mo yung mga kasama mo. Halimbawa, may bakbakan na. What? Damn! Ginanon ni Idol Raffy. Grabe yun ha. Nung sabihan niya, duwag ka sir, baka yung mga kasama mo, iwan mo. Kaya siguro nung napunta na siya sa ganung sitwasyon, kahit gustuhin niya man na umalis na doon, or ano pa man, niligtas niya na lang yung mga kasama niya. Kahit pwede naman siguro silang lahat na magkasama, di ba? Or, ewan ko, di natin alam ang buong pangyayari. Pero grabe yung mga ganun na salita, no? Sobrang napaka-harsh. Kita ka ng kalaban, baka tumakbo ka. Karipas ng takbo, iwan mo yung boots mo. Takbo ka. Grabe. Kawawa na may mga kasama mo, iwan mo. Dahil duwag ka. Sure eh. Well, kahit sino naman sigurong tao ay malamang na masasaktan din sa mga salitang ito. At malamang mas masakit ito para sa isang sundalo kagaya ni PFC Canlog. Kaya nga. Bagay na parang napakalaking sampal at kahiyan ito para sa kanya. Lalo na't napanood pa ng milyon-milyong mga tao. Well, linawin ko lang hindi pa ako basher ni Sir Raffy Tulfo. Sa katunayan Yun nga eh, dito na dito sila napaplag ka as basher ni Raffy Tulfo kapag yun kahit may mga ganitong mga senaryo na sinisita mo siya or kinokorek mo siya. Parang nako-considered ka na as basher. So, ganun pala talaga daw yun, yung pagiging fan dapat babuo. Ewan ko. Di din naman ako basher ni Raffy Tulfo eh. Minsan lang, meron siyang mga nagagawang content na hindi ko gusto. Parang ganun. Yeah, tuloy. idol na idol ko siya dahil sa sobrang dami ng tao ang kanyang natulungan at tinutulungan. Sino ba naman ako para hindi humangas sa kanya? Kailangan ko lang kasi siyang banggitin para mabuo ang kwento natin ngayon. Matapos itong mapanood ng napakaraming tao, ay sobrang dami din ang nagalit kay PFC Canlog. Maraming sumang-ayon kay Sir Raffy Tulfo dahil sa ginawa ng lalaki. Pero syempre, meron ding mga tao ang sumuporta sa sundalo at meron ding nagalit kay Sir Raffy. Kaya nga 50-50 talaga to. Itong Raffy Tulfo kasi ay nagiging one-sided minsan kasi nga yung isang party lang ang pumupunta doon. So ayun, kahit isang party pa ang pumupunta doon, parang hinahatulan na agad ba? Wala na or hindi na nabibigyan ng pagkakataon na sumagot yung kabilang panig or kung makasagot man yung kabilang panig, wala na. Inaano na ng mga tao, binabash na or kung ano-ano na sinasabi. Kaya yan. Kaya siguro may criticizer si Raffy Tulfo. At yun, isa nga dyan si Batas natin. Tuloy. Hindi dapat sinabi ni Sir Raffy Tulfo ang mga bagay na iyon Hindi dapat naman tawaging duwag ang isang sundalo dahil sa sakripisyo na ginagawa nila para sa bansang Pilipinas. Lalo na kung ang ginawa niya ay personal na desisyon niya. Ganito rin ang depensa ni Scout Ranger Colonel Harold Cabunok. Ayon sa kanya ay hindi siya sang-ayon sa mga sinabi ni Sir Raffy Tulfo. Tama nga personal na desisyon naman yun kung yung lalaki ayaw niya talagang ituloy yung pagpapakasal. Yun na yun. Yung lalaki na lang mismo ang sabihan mo patungkol doon sa kasal. Wag mo nang idamay yung pagiging sundalo niya, di ba? So, yun. Yun lang. Tuloy. Hindi siguro natin tawagin duwag ating mga sundalo na nasa Tama. serbisyo. Bigyan nating respeto being nasa nasa active service, naninilbihan sila sa ating bayan. Huwag pa nating tawagin na duwag Tama. sila. Ang masabi ko, hindi rin ako agree na masabihan na duwag at sundalo dahil sa lapses nito sa kanyang personal Yun. decision. Kagaya nga sa nangyari na hindi na itinuloy ang kanyang kasal. Di ba? Grabe, parang nagugusbumps talaga ako eh. Parang kinikilabutan ako. Tuloy. Dahil sa kanyang mga personal na rason. Iba kasi yung professional na dealings ng sundalo, yung kanyang ginagampanan ng mga tungkulin, na doon natin makita na ang kanilang selfless service at inang bayan ay hindi po duwag ang tawag. Oo doon. nga, kasi yung sundalo guys, bago sila tuluyang maging sundalo, parang meron silang pinapanumpaan eh. Kaya nga sila yung isa sa mako-considered as makabayan eh, 'di ba? Sila yung totally na nagmamahal sa ating bansa or matapang talaga sila kasi nga bansa or bayan natin ang pinagtatanggol nila eh. Kaya nilang isugal ang buhay nila para sa lugar natin sa Pilipinas, 'di ba? So, yun. Kaya yung pagsali nila as military, isa na yung katapangan. Tayo nga, yung mga kabataan nga natin dito, ayaw na mag-RO eh. Takot sa init. Tuloy. Yun po ay pagpapakita ng katapangan na actually sa sinumpaan naming tinungkul-tungkulin, no? Handa kaming ibuwis ang aming buhay para sa Tama. inang bayan. Ako ay sundalo Pilipino. Meron kaming oath of a Filipino soldier. Kami lang yung
lingkod bayan na required to Damn. raise our hand at panindigan namin na kami ay magbuwis ng buhay para sa aming bayan. So kapag Di ka lang minsan parang nagiging uwi na tayo. Pero grabe oh. Nagugusbumps talaga ako. Kinikilabutan ako. Kasi nga 'di ba yung yun nga yung tungkulin nila. Actually, yun nga ang mga kakasimula pa lang ng military, parang nga silang binabala eh. Parang sila yung ibinabala. Pero pumapayag pa rin sila ng ganun, 'di ba? Sobrang katapangan yun. Like kung makikita mo yung mga sundalo natin, parang na like ipapadala natin sa mga digmaan, nakangiti lang. Parang yun, ini-enjoy na lang nila yung buhay nila kasi para sa kanila anytime pwede silang mawala, 'di ba? Kasi sundalo ka eh. Pag may mga digmaan, ikaw yung unang tatawagin. Tuloy. kami, mga sundalo, lalo na yung andyan sa field na Yun, assign kami, feel. hindi kami mamimili ng assignment, no? Andyan kami, hindi kami magrereklamo. Alam namin kalahati ng aming paa ay nasa Yun. hukay, libingan. Yun yung word, yung kalahating paa nila nasa hukay. Tapos, yun nga, sila yung parang tinatawag na pole, di ba? Halimbawa, may mga terrorism or mga kahit saan mang sulok dito sa Pilipinas, parang sila yung pinapatawag. Gaya noon na may sa Mindanao, yung mga sundalo para pinapatawag ba? Or halimbawa, kapag nandito ka sa Mindanao, kung may digmaan dun sa Bohol, parang ipapadala kayo dun. Parang ganun ba? So, like, ang pinoprotektahan talaga nila, buong Pilipinas talaga, kung kinakailangan, di ba? So, yan, tuloy. Tuloy-tuloy pa rin kami. Diyan pa lang, katapangan Tama. na yun eh. Tuloy-tuloy pa rin kami. Diyan pa lang, katapangan Tama. na yun eh. At ilang linggo nga ang nakalipas, matapos mag-trending si PFC Raymond Canlog, July 30, 2020, ay nabalitaan na lamang na siya pala ay pumanaw Grabe, na. no? Ayon kay Major Arvin Encinas, tagapagsalita ng Armed Forces Western Mindanao Command, nagsasagawa ng focus military operation ang mga miyembro ng 57th Infantry Battalion ng Philippine Army sa barangay Benditen Dato sa Libo sa Maguindanao nang makasagupan ng mga ito ang grupo ni Commander Cariala ng BIFF o Bangsamoro Islamic Freedom Fighters. Tapos Maliban- ang isa din sa nakakaano, no? Ang hirap ubusin ng mga tiwaling mga rebuilding to. Tapos ang isa sa nakakapagtaka or nakakaano, ang hirap ubusin nila. Parang paano sila nakakatago dito sa Pilipinas, ang late-late ng Pilipinas. Ang kukulit ituloy. Kay Private First Class Raymond Canlog, kabilang din sa nasawi ang isa pang sundalo na si Private First Class Jovit Sarno. Ayon sa kwento ng isa sa mga naging body ni PFC Canlog na kasama din sa bakbakan, ay mga alas 10 ng gabi, July 29, 2020 nila sinimula ng kanilang misyon. Bandang 4:30 naman daw ng madaling araw noong makasagupan nila ang mga miyembro ng BIFF. Sandali naman silang nakipagpalitan ng putok pero habang lumiliwanag na daw ang buong paligid ay parami din ang parami ang dumarating ng miyembro ng kanilang kalaban hanggang sa dumating yung punto na napalibutan na sila. Kaya naman agad na nagdesisyon ng kanilang platoon leader na umatras na muna kasi delikado na at dito na nga magsisimula ang kabayanihan ni PFC Raymond Canlog. Noong magdesisyon daw ang kanilang platoon leader ay agad na nagsalita si PFC Canlog at sinabi nga may iwan muna siya para i-cover ng putok ang grupo. Grabe, no? Siguro ba, nung panahong yun ba, doon niya naisip ba na kapag sasama pa ako dito, imbis na isipin niya muna yung family niya, di ba? Pero yun nga, may pinanumpaan nga yung mga sundalo. Doon niya siguro naalala yung sinabi ni Idol Rapi Tulfo, di ba? Na yun, duwag ka, iiwan mo mga kasamahan mo. Kaya yun, nagpaiwan siguro siya. Sabi nga nila, no, bago mo buksan ang iyong bibig, ay isipin mo muna kung ano ang mga ipapalabas mo dyan kasi maaaring magbigay yan ng malaking epekto sa buhay ng isang tao. So ayun, grabe yun, no, na nag-volunteer na lang siya. Kawawa naman. Pero siguro kahit wala yung Rapi Tulfo na issue niya, baka ganun lang din yung gagawin niya, di ba? So di din natin alam. Tuloy. Kasi niya na kapag magsasabay-sabay sila na umalis ay malamang na baka mamatay Tama. silang lahat dahil walang mag-cover ng putok sa kanila. Noong patras na daw ang buong platoon ay patuloy pa rin na nakikipagpalitan ng putok si Sergeant Canlog sa mga papasugod na kalaban. Pero sa kasamang palad ay tinamaan siya ng M23 grenade Dang. launcher. Pero buti na lang at naging okay pa naman daw siya noon. Tinawag siya ng isa niyang kasama at tinanong kung okay lang siya. Agad naman daw siyang sumenyas na okay lang siya at sabay ngumiti pa nga daw ito. Pero sa Grabe, no? Tiniis niya ang kanyang sugat. Buti nga, na-recover din yung katawan niya eh. Paano lang pag hindi, di ba? Gawing ng kalaban nila. Yang sigurong hanggang doon na lang siya kasi sa pangalawang pagkakataon ay tinamaan ulit siya ng Ouch. bala. At noong tinawag ulit siya ng kanyang kasama ay dito hindi na siya umimik at waring wala na siyang buhay. Pero nang dahil sa ginawa niya ay ligtas na nakaalis ang grupo at nakapunta sa mas ligtas na lugar. Grabe, no? Ang bali na nag-move kami, gabi. Siguro mga alas 10 ng gabi yun. Ano to?
Buddy ni Pip si Raymond Canlog. Akala ko si Raymond Canlog. So ito yung nakasama niya. Alas 10 ng gabi, naglakad kami hanggang maging alas 4:30. Doon, pagsapit ng alas 4:30, doon na kami nakabangga ng kalaban. So ongoing na firefight. Sa sobrang kasi marami kasing ano doon kakahuyan, din bahay. Grabe. Yung body niya ba halatang nasasaktan pa rin kasi parang utal-utal siya sa pagsasalita. Nare-reminisce niya yung nangyari. Maraming pwedeng pagtaguan talaga yung kalaban. So habang tumatagal yung laban, hanggang pasikat na yung araw, doon na kami pinaikutan ng Grabe. kalaban. So nag-decide yung officer namin na mag-retrograde na o mag-backtrack na. So ako yung last man kasi na umatras. So sabi ko kay Late Canlog, Sergeant, withdraw ka na doon. Ako yung last man. So may last man pala. Bali siya yung last man pero yun nga nag-offer si Canlog na siya na lang yung last man. Grabe men. Grabe. Kinikilabutan talaga ako. Ewan ko kung bakit. Tuloy. Pero sinabi niya, hindi. Mauna ka na doon. Mauna na kayo. Hindi. Kasi pag sabay-sabay tayong matras, mauubos tayo. Ika-cover fire kung muna kayo. So matras ako. Naghanap ako ng posisyon para makaver fire siya. Pero bago nun, pagdating ko sa posisyon ko, tiningnan ko siya. Tinamaan siya ng M203. Grenade launcher. Grabe no. So parang ang siste pala nito cover like gaya ng mga napapanood natin sa mga pelikula, 'di ba, na halimbawa siya yung last man pero yun nga nag-offer si Canlog ng last man kaya ang ginawa niya umabante na lang muna siya, humahanap siya ng pwesto. Tapos kapag nakapwesto na siya, si Canlog naman yung i-cover niya. Tapos tatakbo si Canlog sa papuntahan niya. Parang ganun ba, parang salitan lang sila. Pero yun, di pa man daw siya nakapunta dun sa pwesto niya ay yun, natamaan na si Canlog. Kawawa naman. Sayang. Tuminapon siya. Pero tinawag ko siya. Sergeant Canlog, okay ka lang ba? So sumin niya siya ngayon. Thumbs up. Grabe no. So, ibig sabihin nung okay siya. Napangiti pa nga siya eh. Pero yung ganun ba, yung nag-thumbs up pa siya, napangiti pa siya, ano yung nasa isip niya nun? Like, alam niya naman na sugatan na siya, di ba? Siguro parang alam niya na kung ano mangyayari sa kanya that time. Parang sabi niya sa sarili niya, hanggang dito na lang ako, ika-cover pa rin kita. Like, gaya lang talaga ng mga nakikita natin sa pelikula. Tuloy. Pero nung nagka-cover fire na ako, tinawag ko siya ulit. Sergeant, withdraw na. Yun yung Hindi na time siya- na hindi na siya umimik. Sad naman. Tinawag ko pa siya ulit ng pangatlong beses. Hindi na talaga, wala nang Response. Late Canlog na nagsalita. Grabe, man. So yung time na pala yun na yung time na tinamaan na siya. O sabihin natin, sa ginawa ni Late Canlog, napahanga kami lahat. Grabe, no? Goosebumps. Tapang niya sa dedikasyon, lakas ng loob para harapin yung kalaban. Pero ganun pa man, hinusgahan pa rin siya ng mga tao. So, yun lang. Naalala pa rin ng mga kasamahan niya yung nangyari bago yung nangyari yun. Ang kulit tuloy. Ano sa tingin niyo mga kaibigan? Duwag nga bang maituturing ang mga sundalo na gaya ni Private First Class Raymond Canlog? Well, sabi ko nga kanina, hindi po ako basher sa Rafi Tulfo, pero sa sarili ko pong opinyon ay nasobrahan yata niya ang kanyang pananalita. Kayo mga kaibigan, ano ang masasabi niyo? Komento po kayo sa baba ng video ito. So, ayun, sige nga, try nating magbigay-bigay ng comment dito. So, ayun, about dun sa duwag. Siguro naman, pwede niyang pagpukusan yung sabihan niya yung lalaki na ang duwag-duwag mo kay lalaki mong tao, or ang duwag mo naman, hindi mo to kayang panindigan tong babaeng to. Parang gano'n na lang sana, di ba? So, ayun, parang brinutal niya pa eh. Pumunta pa siya dun sa pagiging sundalo ng tao. Which is, hindi naman yun related, di ba? So, parang paano mo kinokonect ang pagiging duwag sa pag-atras ng kasal at saka sa pagiging sundalo na iiwan mo yung kasama mo dun sa digmaan, di ba? Parang hindi talaga siya nagkakaroon ng connection. Like, sobrang layo talaga. Siguro, pwede ka lang magsabi na hindi ka nagpakakalalaki para sa babaeng yan. Parang gano'n na lang sana, di ba? Kasi yun, personal decision niya naman yun. Tapos yun, siguro dinibdib niya yun. Kasi nga, grabe naman yun.
Masabihan ka ba naman ng gano'n sa buong mundo? At saka di mo ba alam, habang nasa kampo nila yan, parang may nararamdaman na yan na ano kayang sasabihin ng mga kasama ko dito, tsitsismisan ako. Kasi nag-viral yan sa buong Philippines eh. 'Di ba? So, nadadala niya talaga yan. So, parang may doubt na siya sa paligid niya kung nakatalikod ba siya, siya na yung pinag-uusapan, wala, duwag yan, ba? Pero feel ko naman, hindi magagawa ng mga kasamahan niya yon kasi nga, para naman silang magpamilya ng turingan dyan. Para na silang mga magkakapatid dyan, di ba? So siguro sa isip niya ba, malaking epekto yun sa mental health niya. Like, ganun na, ang sakit no, napahiya ako sa buong mundo. Ano kaya ang sasabihin ng mga kasama ko? Totoo ba? Or naduduwagan na ba sila sa akin? Tapos nagbitaw pa si Idol ng salita na, ah, siguro iiwan mo yung kasama mo. Di ba? Parang ano yun, di ba? Parang less credit yun sa pagiging sundalo niya. Like, wag naman sanang ganun. Hindi na sana binitiwan yung salitang yun. Lalo na, ang nagbitiw ng salita, isa sa pinakaano din dito sa Pilipinas. Rabbit hole po yan, men. Sobrang laki ng impluensya niyan. Sobrang laki ng following niyan. 'Di ba? So, yun lang. Sobrang nakakalungkot lang. Kasi nga, ah, dinala niya yun. Dinala niya yun hanggang sa paglisan niya dito sa mundo. Kaya yun, siguro gusto niya lang na i-correct or ipakita sa lahat. Baka nga kay Idol Rapi, gusto niyang ipakita na ganun nga ganun nga siyang tao, di ba? Iba siya sa paningin ni Idol Rapi. Sobrang saludo pa rin kasi yan si Kanlog ay isa sa tagapaglingkod ng ating bayan, tagapagligtas. Sobrang salamat sa kabayanihan niya. Tsaka yun lang. Kayo, anong masasabi nyo na ano kasi ako? Akala ko So ayun, pasensya na kayo. Ang pangit ng labas ng reaction video natin kasi wala na, may mental block ako eh. Tapos yun, nag-goosebumps pa ako, kinikilabutan ako or parang may epekto siya sa akin. Nakakalungkot kasi. So yun lang. Rest in paradise na lang. Kanlog. So yun. Kayo, anong masasabi nyo dyan sa isyong ito? Comment down below. Kung isa din ba kayo sa nanghusga tapos nung nawala na siya ay nagbago yung mga isipan nyo. Kaya kayo din, kayong mga nanghusga agad, baguhin nyo yung mga sarili nyo. So hanggang dito na lang. Yun. Master JTV, sobrang lupit ng paggawa mo ng video. Tapos may background music ka pa na nakakadala talaga. So ayun, Master JTV, subscribe nyo yan. Tapos yun, Francis Daily, subscribe nyo rin ako kung trip nyo ng mga ganitong reaction video. Pasensya na kung ganito ang labas ng ating video kasi parang naano ako sa story niya eh. Sobrang nakakalungkot lang, di ba? So ayun, saludo sa ating mga bayani.